Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Bilang isang scientist, masigasig ako sa aking trabaho, at may mga araw kung saan ako magtatrabaho hanggang hetang gabi o gabi, at sa isa sa mga araw na yon nagkaroon ako ng aking NDE. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib ko. Kaya bumagsak ako sa lupa, napahawak sa dibdib ko. Nagsimulang lumabo ang aking paningin, at napagtanto ko sa sandaling iyon na ako ay namamatay. Nagdilim ang mundo nang ako ay nawala ng malay, ngunit sa halip na mataranta, nakaramdam ako ng kakaibang kalmado. Bumangon ako at lumabas sa aking katawan, at mula sa isang mataas na posisyon sa itaas nito, pinanood ko ang aking mga kasamahan na sumugod upang subukan at tulungan ang isang patay na. Bigla, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa gitna ng tila isang mataong lungsod sa hinaharap. Habang bumaling ako upang suriin ang lungsod sa paligid ko, namangha ako sa matatayog na futuristic na skyscraper at lahat ng uri ng teknolohiya na inilagay ko sa aking mga isipan sa science fiction o sa teknolohiya ng napakalayong hinaharap. Ang mga lansangan ng lungsod ay makapal ang populasyon ng mga tao, marami sa kanila ay nakasuot ng tila high-tech na damit. Ang hangin sa lungsod na yon ay malinis at sariwa, at ang araw ay sumisikat sa maaliwalas na kalangitan. "Congratulations, you've made it to the future," narinig kong biglang sabi ng boses babae. Ang kinabukasan, nakarating na ba ako sa tamang panahon? Gulat kong tanong. Ako ang magiging gabay mo sa karanasang ito. Binigyan ka ng isang pambihirang pagkakataon upang makita ang hinaharap. Kahit na ang oras na ibinigay para sa iyo upang makita at maranasan ang hinaharap ng Earth ay maikli. Pagkatapos ng ganoong oras, babalik ka sa iyong katawan at sa iyong oras. Habang narito ka sa hinaharap, gamitin ang pagkakataong ito para matuto hanggat kaya mo, paliwanag ng gabay. Noon nagsimula ang aming paglalakbay sa lungsod. Nakapagtataka sa akin kung gaano futuristic ang lahat ng bagay at ang antas kung saan ang Earth ay umunlad sa teknolohiya. Kahit saan ako tumingin, may mga robot at makina na gumagawa ng mga gawaing ginagawa ng mga tao noon. Napakaraming sasakyan ang mga self-driving na sasakyan na kinokontrol ng isang komplikadong network ng mga sensor at artificial intelligence. Ang mga gusali ay itinayo gamit ang mga bagong materyales na hindi lamang mas matibay ngunit matipid din sa enerhiya, at karamihan sa mga gusali ay may mga bintanang naglilinis sa sarili na maaaring magbago ng transparency sa pagpindot ng isang pindutan. Habang naglalakad ako sa lungsod, nakita ko ang mga tao na nakikipag-ugnayan sa teknolohiya sa mga paraang kakaiba sa akin. Kahit saan ako tumingin, maraming tao na may maliliit na kagamitan sa kanilang mga tainga, at ang mga taong iyon ay tila nakikipag-usap sa kanilang sarili. Nalaman ko pagkaraan ng ilang sandali na yun ay mga advanced na bersyon ng mga intelligent na tulong na device na ginamit ng mga tao upang i-schedule at ayusin ang kanilang araw. Sa hinaharap, nakita ko ang mga tao na nakikipag-usap sa isa't isa gamit ang mga holographic image generator, at nakita ko ang mga tao na nakikipag-ugnayan sa loob ng mga virtual reality na kapaligiran. Sa hinaharap, ang mga linya sa pagitan ng pisikal na mundo at virtual na mundo ay lumabo. At mahirap sabihin kung saan natapos ang isang mundo at nagsimula ang isa pa. Nakita ko ang isang mundo na hindi na gumagamit ng mga fossil fuel na sasakyan ngunit sa halip ay gumamit ng mga dekuryenteng sasakyan o mga sasakyan na pinapagana ng mga hydrogen fuel cell. Dahil hindi na ginagamit ang mga fossil fuel, mas malinis ang hangin, at mas asul ang langit kaysa sa nakita ko. Nakita ko sa isang ospital na binisita ko ang mga doktor at nurse gamit ang robotic na tulong upang magsagawa ng mga operasyon at mag-diagnose ng mga sakit na may hindi kapani-paniwalang katumpakan. Sa ospital, nakakita ako ng device na maaaring mag-scan ng DNA ng isang tao at makakita ng mga potensyal na panganib sa kalusugan bago sila maging problema. Ang pinakakamanghamanghang bagay na aking naobserbahan ay kung gaano kalaki ang pag-unlad sa larangan ng paggalugad sa kalawakan. Sa hinaharap, binisita ko ang isang lugar ng paglulunsad kung saan inilulunsad ang mga rocket bawat ilang araw. Ang mga tao noong panahong iyon ay naninirahan na sa buwan at sa Mars, at may mga planong magpadala ng mga tao upang tuklasin ang mga panlabas na planeta. Ngunit kahit gaano pa ka-advanced ang Earth sa teknolohiya, ang hinaharap na Earth ay tila na puno ng isang kapansin-pansing tense at medyo dystopia na kapaligiran,
gaya ng mga bagay na tila perpekto sa mababaw. Nang makita ko ang ilang grupo ng mga natatakot na tao na nagsisiksikan sa isang eskinita na nagbubulungan sa pananahimik na mga tono, napagtanto ko ang madilim na undercurrent na lumaganap sa hinaharap na lipunan, at nang ituon ko ang aking atensyon sa object ng kanilang takot at pagkabalisa, ako ay nakakadama ng isang nadarama, lumaganap, madilim, at mapang-ipang presensya sa trabaho. Ano ang kwento sa likod ng anti-patyang ito? Tanong ko sa aking gabay. May isang madilim na puwersa na kumikilos sa mundong ito. Isang makapangyarihang entity na kilala lamang bilang Dark One ang kumokontrol sa ilang aspeto ng lipunan at nagsusumikap na manipulahin ang sangkatauhan gamit ang agham at iba pang paraan para sa sarili nitong pakinabang, paliwanag ng aking gabay. Ito ay pagkatapos ng kanyang paliwanag na itinakda ko ang aking kamalayan sa lahat ng bagay tungkol sa madilim, at sa aking pansin na matalas na nakatuon sa paksa. Natanggap ko sa pamamagitan ng mga pangitain ang impormasyon tungkol sa mga laganap na alingawngaw na nagsasalita tungkol sa mga maniobra ng madilim. Ang mga alingawngaw na iyon ay naglalarawan ng mga kakaibang pagkawala, hindi maipaliwanag na mga karamdaman, at mga kakaibang pangyayari na sumasalungat sa paliwanag. Ang lahat ng nalaman ko tungkol sa mga pakana ng Dark One ay pumuno sa akin ng kaba, ngunit sa kabila ng aking mga takot, talagang sabik akong matuto pa. Habang mas malalim ang aking pagsisiyasat, nakita ko sa isang pangitain ang mga tao na binibisita ng mga anghel at iba pa ng mga demonyo sa isang lihim na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Hiniling sa akin ng aking gabay na tumingin ng mas malalim, at nang mas itinoon ko ang aking kamalayan, nakita ko sa aking takot ang isang laboratorio sa gitna ng lungsod, kung saan ang isang pangkat ng mga siyentipiko ay nagtatrabaho sa isang virus na idinisenyo upang makahawa at kontrolin ang isipan ng milyon-milyong tao. Napag-alaman ko na ang mga siyentipikong iyon ay na-recruit ng isang mahiwagang organisasyon na tinawag ang kanilang sarili na The Dark Kingdom, ngunit kilala sa iba't ibang pangalan sa loob ng lipunan. Naniniwala ang Dark Kingdom na sa pamamagitan ng pagkahawa sa sangkatauhan ng virus, maaari silang lumikha ng isang bagong kaayusan sa mundo at agawin ang kapangyarihan. Ang tanging pag-asa para sa sangkatauhan ay ang ikalawang pagdating ni Kristo. Si Kristo ay babalik sa mundo upang kunin ang mga nananatili sa kanilang pananampalataya sa harap ng mga pagsubok at tukso, paliwanag ng aking gabay. Nakita ko sa mga pangitain ang mga taong nagtitipon upang samaamba ng lihim. Nakita ko sa mga pangitain ang mga natural na sakuna na maghahayag ng ikalawang pagdating, ngunit nakita ko rin ang mga palatandaan ng kanyang pagdating sa anyo ng mga mahimalang pagpapagaling at mga fenomena na tila nagmumungkahi ng pagkakaroon ng isang mas mataas na kapangyarihan sa trabaho sa likuran. Sa lahat ng nakita ko sa aking pagninilay-nilay sa tema ng isa na madilim at ng ikalawang pagparito ni Kristo, ang ebidensya ay tila nagmumungkahi na hindi may kakaila na ang mga pangyayari at mga pangyayari na nakapagpapaalaala sa pagkakaroon ng kadiliman ay malapit na, ngunit sa gitna ng malawak na kadiliman, ang mga puwersa ng liwanag ay makikilala at madarama din ang kanilang presensya. Sa walang katiyakang hinaharap na yun, tila ba ang mundo ay balot ng walang katapusang kadiliman, ngunit sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ng kaligtasan at pagpapalaya ay sumisikat sa mga taong magbubukas ng kanilang mga puso at aabot sa liwanag na yon. Narito, malapit na ako. Narinig ko ang isang bom ng boses sa isa sa aking mga pangitain habang ang isang maliwanag na liwanag ay sumilaw sa takip ng madilim na ulap sa kalangitan sa panahon ng pangitain na iyon na nadama ko ang isang malaking kalmado at aliw na nadaig ang aking pagkabalisa tungkol sa hinaharap, at alam ko yun. Sandali na anuman ang hinaharap, ang ikalawang pagparito ni Kristo ay ang ating kaligtasan. Kapag nahaharap sa paghihirap, itinuturo ng Biblia pati na rin ang iba pang mga relihiyosong teksto na ang bawat tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, at dahil dito, ang bawat tao ay isang puwersang malikhaing may kakaibang layunin at may natatanging kapalaran sa mundong naghahangad na makaabala sa kanya at makagambala sa kanyang kapalaran at layunin ng susi sa kaligtasan ng tao ay nakasalalay sa kanyang kakayahang mahabag at makiramay, at ang labanan ay laban sa mga naghahangad na panatilihing sarado ang kanyang puso sa kanyang sarili at sarado kanyang kapwa lalaki. Sa makatuwid, ang paglaban sa mga puwersa ng kadiliman ay dapat na isang pakikipaglaban na may tibak ng pag-ibig, pag-unawa, at pakikiramay para sa lahat ng walang pagbubukod, at ang pagsasagawa ng gayong walang kondisyong pag-ibig ay hindi lamang magsisilbing kanyang baluti at kanyang sandata sa digmaan laban sa kadiliman, ngunit dalhin din siya sa pagkakahanay sa kanyang tunay na layunin at sa kanyang tunay na pagkatao, paliwanag ng aking gabay.
Ipinaalala niya sa akin ang mga salita ni Jesus, na nagturo na ang pinakadakilang utos ay ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas at ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hinimok niya ako na makita ang sangkatauhan sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos at kilalanin ang kahalagahan at dignidad ng bawat tao, anuman ang kanilang lahi, kasarian, o pinagmulan. Ipinaalala niya sa akin na ang Diyos ay isang Diyos ng pag-ibig at tinawag tayo upang ipakita ang mga katangiang iyon sa ating sariling buhay. Binanggit din ng aking gabay ang kahalagahan ng empowerment sa pamamagitan ng edukasyon at ang pangangailangang bigyan ng bawat tao ng mga tool na kailangan para magawa nila ang kanilang bigay Diyos na layunin at potensyal. Binanggit niya ang malaking kawalang katarungang umiiral sa mundo at ang pangangailangang labanan ng kahirapan, diskriminasyon, at pang-aapi. Binanggit din niya ang pag-asa na umiiral at ang potensyal para sa pagbabago at pagtubos. Ipinaalala niya sa akin na ang Diyos ay isang Diyos ng mga himala at na walang imposible sa Diyos bilang iyong kasama, iyong pinagmumula ng lakas, at ang iyong lalapitan sa oras ng iyong pangangailangan. Ang mga salita ng aking gabay ay nagbigay inspirasyon sa akin at napuno ako ng pag-asa at pagnanais na lumaban para sa ikabubuti ng mundo, at para sa mapayapang kinabukasan para sa buong sangkatauhan. Alam kong nagsasabi siya ng totoo at ang mensahe niya ay pag-ibig at habag. Sa pakikinig sa kanyang mga salita, nagpa siya akong gawin ang lahat ng aking makakaya upang maipakita ang pagmamahal, pakikiramay, at antas ng pananampalataya na sinabi niya sa sarili kong buhay. Nagpa siya akong makita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos at labanan ang mga puwersa ng kadiliman ng may pagmamahal at pangunawa, at alam ko na sa kanyang patnubay at sa mga turo ng Biblia, magagawa ko ito. Bigla akong nakaramdam ng mahinang pagtulak, at idinilat ko ang aking mga mata nang makita kong nasa isang silid ako ng ospital. Nagmamadaling lumapit ang nurse para tingnan ang vital signs ko, at napangiti siya nang makitang gising na ako. Maligayang pagbabalik, binigyan mo kami ng matinding takot doon, she said. Ngumiti ako, ngunit mahina, bilang tugon, habang sinusubukan ko pa ring i-proseso ang lahat ng naranasan ko sa aking NDE. Panaginip lang ba ang lahat, o talagang nakita ko na ang hinaharap at ang mga plano ng Dark Kingdom? Tanong ko. Sa sumunod na mga araw, binisita ako ng ilang doktor at mga espesyalista na gustong tiyakin na okay ako. Lahat sila ay tila namangha sa aking paggaling, ngunit hindi nila maipaliwanag kung paano ito nangyari ng ganoon kabilis. Habang nakahiga ako sa aking hospital bed, hindi ko maiwasang isipin ang mensahe ng aking guide, dahil lahat ng ipinaliwanag niya sa akin ay nakaantig sa puso ko sa paraang hindi ko maipaliwanag ng lubusan. Alam ko, gayunpaman, na ang kanyang mga salita ay mananatili sa akin sa natitirang bahagi ng aking buhay, at sa mga sumunod na buwan, nagsumikap akong isama ang mga katangian ng pagmamahal, pakikiramay, at pag-unawa na kanyang binanggit. Inabot ko ang mga nasasaktan at nakinig sa mga kailangang marinig. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang gawing mas magandang lugar ang mundo, at habang ginagawa ko, nadama ko ang kapayapaan at layunin na hindi ko pa naramdaman noon. Alam kong nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay at may responsibilidad akong gamitin ang pagkakataong yon para gumawa ng pagbabago. Nang lingunin ko ang karanasang yon, natanto ko na isa yon sa pinakamalalim na sandali ng aking buhay. Binuksan nito ang aking mga mata sa kapangyarihan ng pag-ibig at ang katotohanan ng espiritual na pakikidigma, at nagbigay ito sa akin ng panibagong kahulugan ng layunin. Hindi ko malilimutan ang aking gabay at ang mensahe na ibinigay niya sa akin. Ang kanyang mga salita ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa akin hanggang ngayon, at alam kong lagi nila akong gag-abay sa aking paglalakbay sa buhay.